Yan, ito Epson LPT590. Ayan. Paano daw gamitin yung resetter tools nito? Hindi yung isa, yung maintenance box or chip resetter. Ang gagamitin natin ngayon pang check, yung resetter tools. Pang check yun sa platen at saka yung ink system. Para na-check din natin kapag puno yun, kailangan din i-reset po yun. Hindi po yun nare-reset sa chip resetter or maintenance box. Kapag na-pull yun, hindi na rin kayo makakapag-print. Kaya yun, dalawa resetter ito, chip resetter at saka yung ano na yun, resetter tools. Ayan, paano gamitin? Yan, pagka mayroon na kayo, pupunta kayo sa computer. Ayan, alam mo dito nakasave, ito siya. Ayan yung support, 3550 hanggang 5590. Yan yung mga latest. Yan, mga pumalit sa 5290 at saka 3210. Ayan, open natin. Ito yung i-open, hindi ito. Backup to kapag nabura ito. Ayan, open natin. Ayan, pag nandito na kayo, siselect natin yung 5590. Tapos select nyo rito. Kapag wala to, ibig sabihin hindi naka-install yung printer nyo. Kailangan yung mag-install, mag-download kayo ng driver. Punta ka sa Google, i-type niyo yung 5590 driver. Kasi kapag wala yan, maaaring mag-not responding yung receiver nyo o kaya communication error. Ngayon, pag ino-open din yung receiver, kailangan naka-turn off yung Windows security natin. Ayan, naka-turn off. Ayan, naka-turn off sila. Pag nakapag-reset naman, turn on nyo lang. Ayan, halimbawa, ayan, titesting na natin. Ayan. Okay. Doon tayo sa particular adjustment. Tapos, hanapin natin waste ink tank. Ayan. Waste ink pad counter. Ayan. Ito yung hindi nare-reset. Ayan, hindi niya to sakop. Kasi ang resetter niyan, chip resetter. Kailangan, mayroon din tayo noon. Ngayon, ito yung nare-reset na yung platen. Yan. Pag wala kayo na, lalagay natin dyan sa comment section or kaya sa description. Yan. Check. Yan. Ayan, o, tingnan nyo. Na-detect niya. Ayan, o, 3,000 to 1,400 lang to. Kaya madaling mapuno yan. Kaya kailangan mayroon kayo nito para nare-reset yan. Ito naman yung sa maintenance. Ayan, ito. Nadidetect niya rin pero hindi niya kayang i-reset yan. Kaya ito, halimbawa ito, alisin natin itong 8%. Okay na yan. Yan, tapos initialize. Yan, na-initialize yan kasi yan yung kaya niyang i-reset. Ayan, turn off printer. Ganun din yung mga turn off din natin. Yan, para ma-detect na okay na. Yan, yun. Kaya ganun lang gamitin siya. Kaya yun, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share ang ating video. Ayan, kung gusto niyo yung resetter tool, lalagay ko dyan sa comment or sa description. Maraming salamat.